Hello mga katindahan! Welcome ulit sa ating Sari-Sari Store Tips Vlog. May isang magandang tanong na iniwanan sa comment section ng isa nating kasari na si Aizela Boniawan sa vlog natin na episode 9, diskarte sa promos at freebies. So marami kasi tayo natatanggap na freebies, and katulad dito Colgate may free na isa, buy 5 get 1 free. Tapos yung mga bago kong dating ay may mga freebies din, katulad niyan Downy. Tapos ito, Speed na Jumbo 8 plus 1. Tapos yung mga Ariel, may mga 6 plus 1 din. Tapos yung Surf, madalas meron ding 6 plus 1. So, madalas ito yung binibili at pinipili natin. So, sobrang dami ngayon ng pa-freebies ni Surf, guys. Kaya, ayan, ito yung i-avail nyo para may dagdag kita kayo, mga kasari. Yan yung perks natin bilang Sari-Sari Store owner. Lagi tayong nakakakuha ng freebies. So, dito yung tanong niya ay tungkol sa mga freebies at yung mga plus 1 na nakukuha natin kapag bumibili tayo ng paninda. Iniipon ko daw ba ang mga yon or sinasama ko siya sa benta? At syempre, may nabanggit din siya tungkol kay Sis Yvonne na isa din sa mga inspiration natin. Kaya sa vlog na ito, sasagutin natin yan ng diretsahan. Tapos, magbibigay din ako sa inyo ng mga tips at discarded na pwede ninyong gawin sa Sari-Sari Store nyo. So, unang-una gusto ko muna magpasalamat sa tanong mo, sis. So, alam nyo ba mga kasari na si Sis Yvonne talaga ang kauna-unahang nag-inspired sa akin sa pagtitindahan. Siya yung una kong napanood sa YouTube nung time na kailangan ko na ng tulong para palakasin yung Sari-Sari Store ko. Sobrang bait niyan, guys, at sobrang approachable niyan. Kahit ahead siya sa atin pagdating sa vlogging, hindi ka mahihiya talagang i-approach siya. Kaya saludo ako sa kanya, lalo na sa diskarte niya sa pag-iipon ng mga freebies. Siguro sobra-sobra na ang pera ni Sis Yvonne, kaya naiipon niya yung mga freebies. Mayaman na yan si Sis Yvonne. Hello, shoutout sa iyo, Sis Yvonne. Ayan, may live siya bukas sa Grocery, manood kayo sa FB page ni Grocery. May live selling yun at kakaiba yung live na yun. So ngayon tungkol naman sa tanong mo kung iniipon ko ba yung mga free or sinasama ko siya sa benta. So ganito kasi yun, kasari. Sa totoo lang, hindi ko kayang gawin yung ginagawa ni Sis Yvonne na iniipon lahat ng freebies. Si Sis Yvonne kasi solid talaga yan pagdating sa pag-iipon at lagi niya yung sinishare sa mga vlogs niya at napapanood ko yun. Kaya marami talaga yung na-inspired. Ako naman, iba yung style ko, mga kasari. Kahit gusto ko man nagayahin yung style ni Sis Yvonne, di ko talaga kakayanin. Baka lalong dumami yung uban ko dito. Ayan, hindi ko iniipon yung mga freebies, mga kasari. Isinasama ko na agad sa benta or ginagamit ko sa bahay. Kasi sa dami ng ginagawa ko bilang nanay, tindera, vlogger, at may mga kung ano pa ako sideline, hindi ko na kayang i-monitor lahat ng naiipon na free. Minsan nga fast forward talaga ang kilos ko, parang times 2 speed para magawa ko lahat ng trabaho ko. Kaya ang diskarte ko, mga kasari, yung mga freebies na nakukuha ko, diretso ko na agad yung gamit or diretso ko nang binibenta dito sa Sari-Sari Store ko. Halimbawa sa sabon o kaya fabric conditioner, kapag naglalaba ako, abot talaga hanggang 100 pesos yung nagagastos ko kada laba. Kung may freebie ako nakukuha, malaki rin yung natitipid ko, di ba? So, ganun din sa gamit sa bahay, mga pangligo, pangluto, pati merienda ng mga anak ko, lahat yan, dito yan galing sa Sari-Sari Store ko. Kaya malaking bagay talaga na yung mga freebies na nakukuha ko ay nakakatulong para makatipid ako sa personal na gastusin namin dito. So, ngayon, share ko sa inyo yung personal kong experience dito. Ito yung tungkol sa pag-iipon, ha. Dati kasi nag-try din ako mag-ipon ng coins sa alkansya. Kasi nga na-inspired ako sa iba. Pero tuwing harvest time na, pag binubuksan ko na yung alkansya, nagkakasakit yung anak ko. Yung bunso kong anak yata, yun, hindi ko matandaan. Na-share ko na to sa vlog ko eh. So, nangyari yung 3 beses, kaya tinigil ko na talaga, mga kasari, ang pag-iipon sa alkansya. Hindi ko sinasabi na malas ang pag-iipon, ha. Baka nagkataon lang. Pero para sa peace of mind ko talaga, ang ginawa ko na lang, lahat ng coins, kasama na yung mga bulok na pera, mga maiitim na coins, dinadala ko talaga yun sa bangko, doon ko iniipon. At least doon, hindi masisira, hindi aamagin yung pera. Literal na inaabag ang pera, di ba, kasari? Pansinin nyo, pag matagal na sa taguan, hawakan nyo iba na, mayagas-yas na, diba? So, mas maganda talaga sa bangko. Kung ma-withdraw mo man bago yung makukuha mo. Tapos sa bangko, mas safe pa yung pera mo, mas organized pa, at hindi maapektuhan yung daily budget nyo. Kasi nga, nandoon na siya, nasa safe place na siya. So, ngayon, kapag sobra-sobra na yung ipon ko, tsaka lang ako gumagastos. Kapag feeling ko hindi ko na nararamdaman yung gastos, kahit gumastos pa ako, doon ko lang binibitawan yung ipon ko, mga kasari. Isa pang strategy ko, mga kasari, imbis na itabi lang yung mga freebies or benta
sa wallet, mas gusto ko nang ibili agad ng mga paninda. Kasi para sa akin, umiikot syempre yung puhunan, yung pera kapag nasa paninda. So, ang benta, dumadami kapag kumpleto yung stocks. At nung dumating na yung point na halos kumpleto na yung paninda ko, ini-invest ko naman sa ibang passive income. Kasi hindi pwedeng sari-sari store lang yung aasahan natin dito mga kasari. Dapat marunong tayong mag-diversify. Maghanap ng ibang paraan para dumoble or mag-multiply yung income natin. Para mas marami tayong source of income. Para kahit gumastos ka man dyan, kumuha man dyan ng pagkain ng anak mo sa tindahan mo, hindi maapektuhan ang puhunan mo. Kasi kaya mong bayaran yung kinuha nila galing doon sa iba't ibang passive income business mo. So, dapat meron tayong unlimited income, ika nga. So, suggestion ko sa mga kasari, kung kaya mong mag-ipon ng freebies, gawin mo. Malaking tulong yan sa mga panahong gipit. Pero kung hindi kaya, okay lang. Ang mahalaga, alam mo kung saan mapupunta yung freebie. Either natipid sa personal na gastos or nadagdagan yung paninda mo. Hindi ko lang matandaan, matagal nang shinare ni Sis Ibon kung paano niya kinukuha yung freebie. Parang yung katumbas ng free na nakuha niya, kino-convert niya sa pera, tapos kinukuha niya na agad sa kaha niya. Hindi pa nabebenta yung freebie, ay kinukuha niya na agad sa kaha niya, inilalagay niya agad sa lagayan. Parang ganun yung natatandaan ko ha. Matagal ko na kasi napanood yun. So, ito naman, pag nasa bangko naman yung pera natin, okay naman yan. Kahit piso, 2 piso, o mga lumang pera pa man yan, mas safe ko na sa deposito. Mas makikita mo yung growth ng ipon mo at hindi mo basta magagalaw. So ako kasi ang ginagawa ko, meron nga akong online banking. So nagde-deposit na lang ako sa Bayad GCash, saka ko tina-transfer sa passbook ko. So ano naman dapat yung mindset sa pera? Ito, dito ako guilty. Pag ka magpakahirap gumastos kung sobra-sobra ang ipon mo, dito ako guilty. Pero pagdating sa mga anak ko, kahit papano, maluwag ako. Basta kailangan nila sa school, kahit mahal pa yan, binibigay ko talaga. Pero payo ko, wag din gumastos nang wala sa plano. So, ang disiplina sa pera, ang pinakamalaking puhunan natin, lalo na kung tayo ay sari-sari store owner. So, ayan kasari, sana nasagot ko ng buo ang tanong mo tungkol sa freebies. Iba-iba naman tayo ng style. Si Sis Ibon, mahilig mag-ipon yan. Alam na natin yan. Ako naman, diretso benta at saka gamit. Ang mahalaga, pare-parehas tayong may diskarte para mas mapalago yung sari-sari store at makatulong sa pamilya natin. So ngayon guys, shout out time muna tayo mga kasari. Gusto ko muna magpasalamat sa ating mga masusugid na taga-suporta at commentors. Ayan, shout out kay Noemi Delantar Ocasla, shout out kay Norma Linchoco, Elma Omog Tobino, Elin Mendoza, Marilo de Ramos, Dorotea Manarang, Rosemin Dedase, Madiskarteng Bicolana, FJOFW, Sandy Bagyo, Rian De La Cruz, Michelle Abrio. Shoutout ka sa aking partner na Rose and Dave's channel, Aizela Bonyawan, Berna Valdez, Marilo Lubato, Glory Onato, Jennifer Pedroso, Ana Gamaw, Jamila, Dolores Yabot, Teresita Reyes, Mira's Channel, Grace Reyes, Bibian Karaig, Roselyn Lifestyle, at syempre kay Fetindera. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat mga kasari. Kung gusto nyo rin ma-shoutout sa susunod na episode o susunod na vlog natin, mag-comment lang kayo sa baba at baka kayo na ang mabanggit ko next time. Ayan, kung may iba pa kayong tanong, i-comment nyo lang din sa baba at baka sa susunod na vlog, sagutin ko rin yung mga tanong nyo. Maraming salamat sa inyong panonood mga katindahan at good luck sa mga magsisimula sa sari-sari store ngayong buwan. Ayan, maraming salamat. Alam niyo, September din ako nag-umpisa. Birthday yata ni Mama Mary yun. Tama ba? September 8 ang birthday ni Mama Mary. Ayan, lucky number talaga yung September 8. Dahil hanggang ngayon ay talagang boom na boom pa rin yung ating sari-sari store. Ayan, maraming salamat. Bye-bye. Happy selling. God bless.